Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Para sa malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan, narito na ho ang mga balita sa oras nito. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Kaninang alas 3 ho ng madaling araw, ayon ho sa Pag-asa mga kapuso, Bantay Panahon. makulimlim at may kalat-kalat na pag-ulan ang maranasan sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas nang dahil sa trap ng LPA at patuloy ang epekto ng habagat mga kapuso at magiging maayos ang panahon at tsansa na lamang ng mga localized thunderstorm ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible hong makaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan sa lalawigan ng Occidental Mindoro, sa Quezon at lalawigan ng Palawan. Ang sentro ng binabantayan low pressure area ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 865 kilometers sa silangan ng Northern Luzon kaninang alas 3 ng madaling araw. Kumikilos ang LPA pa hilagang silangan o papunta ng Southern Japan. Kaya kahit maging bagyo ay mababa ang tsansa na direkta itong makakaapekto sa Pilipinas. Subalit kahit malayo ito mga kapuso, malawak yung trap o extension ng mga kaulapan nito na umaabot ho ng Luzon na patuloy na magdudulot ng pag-ulan ngayong araw. Alas 5:46 na ho ng umaga. Samantala mga kaibigan, sa iba pang balita, Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Pamahalaan Panlalawigan ng Palawan nakiisa sa pagdiriwang ng ika-100 o 125th Civil Service Anniversary. Lamihon natin ang detalye ng balitang yan na Super JB Juanitza. Okay, babalikan na lang ho natin. Ito pong Regional Chief ng Highway Patrol Group sa Mimaropa bumisita at nag-courtesy call sa sangguniang panlungsod ng Puerto Princesa kahapon sa 8th regular session ng City Council. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Bumisita at nag-courtesy call kahapon sa ika-9 na regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa ang bagong talagang Regional Chief ng Highway Patrol Group o HPG Mimaropa sa katauhan ni Police Colonel Christian Ventura de la Cruz. Sa pagharap nito sa mga miyembro ng City Council, sinabi ni Police Colonel de la Cruz na magiging priority program sa ilalim ng kanyang pamumuno ang patuloy na edukasyon para sa mga motorista kaugnay sa mga umiiral na traffic rules and regulations. Ito'y sa pamamagitan daw ng pakipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan sa buong lalawigan kasama ang lungsod ng Puerto Princesa at pakipag-ugnayan sa mga tricycle
Operators and Drivers Association, SORTODA, at iba pang transport groups. Nangako si De La Cruz ng suporta at masusing koordinasyon sa pamahalang lungsod at sa City Council kaugnay sa mga patakaran at regulasyon ng mga tutulong para sa mas ligtas na mga lansangan para sa mga motorista. Samantala, nagpaabot naman ng pagbati at nainit na pagtanggap ang mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod sa kapag tatalaga kay De La Cruz bilang Regional Chief ng HPG sa Mimaropa. Umaasa ang mga konsyal ng maayos na koordinasyon at pakipag-ugnayan ng HPG at sila at kasunod ng pangakong suporta sa una para sa mas ligtas na Puerto Princesa. Ako, si Rodi Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Light, gaan ng may kasama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Alas 5:49 na ho ng umaga. Balikan ho natin si Super Rod Evangelista. Ito pong grade 8 student ng Holy Trinity University. Nag-uwi ng medalyang ginto sa nakalipas na 21st International Mathematics Competition na ginanap sa bansang Singapore. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Kinilala at binigyan ng komendasyon ng Sangguniang Panlungsod ng Puerto Princesa sa kanilang ikasyam na regular na session kahapon ang nakamit na karangalan ni Marie Julia Isabel Gabriel Somera ng Holy Trinity University na naging gold medalist sa 21st International Mathematics Competition na ginanap noong nakalipas na August 1 to 4, 2025 sa bansang Singapore. Nagkakaisa kasi ang mga miyembro ng 18th City Council na nakapaghatid ng karangalan si Somera hindi lamang sa Holy Trinity University kung saan ito nag-aaral bilang grade 8 student, subalit maging sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan at sa buong bansa. Ay na rin kay Somera, 17 mga bansa raw ang naglaban-laban sa naturang kompetisyon kung saan 3 daw silang nagkamit ng medalyang ginto, 2 mula sa high school at 1 sa elementary, kung saan ang 2 ay mula sa Kamaynilaan. Aminado si Somera na kabado din siya habang ginaganap ang kompetisyon dahil daw sa hirap ng mga katanungan na sa tingin niya ay medyo advanced na raw para sa mas mataas na grado. Ganun po man, naniniwala ito na malaki ang naitulong ng isang buwang pagsasanay na kanilang dinaluhan sa Metro Manila kung saan naging pangkita siya sa standing na naging dihla ng pagiging qualifier niya para sa Singapore competition. Samantala, nakatakdang muling sumabak sa isang international competition si Somera sa lungsod ng Cebu sa darating na September 19 hanggang 22, 2025. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Ang galing naman yan, Super Rod. Sa lahat ng subject, yung ayaw ko Yun na nga. Doon kasi ito yung pinakamahirap itong mathematics. Pero sismo lang sa kanya. Salamat, Super Rod. Maraming salamat, Super Rodel. Balik sa'yo. Congratulations doon sa estudyante at ganoon din sa Holy Trinity University. Samantala mga kaibigan, pamahalaang panalawigan ng Palawan nakiisa sa pagdiriwang ng ika-125 taong Civil Service Anniversary. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JB Juanix. Sa detalye ng balita, pasok! Super Rodel, masayang nakiisa kahapon September 1, 2025 ang mga kawani ng pamahalang panlalawigan ng Palawan sa palarong Pinoy na ginanap sa PGP Convention Center, Capitol Compound bilang bahagi ng selebrasyon na ika-125 anibersaryo ng Philippine Civil Service. Nagtagisa ng galing ang mga kawani na hinati sa 4 na kupunan para sa iba't ibang palarong Pinoy na pinangunahan ng Palawan Provincial Government Employees Association o PPJA. Tampok sa kasiyahan ng mga laro tulad ng Big Volleyball, Pass the Ball, Number Sequence, Balloon Relay, Sticker Relay, Egg Relay at Touch the Ball kung saan hindi lamang ang husay kundi ang pagkakaisa at magandang samahan ng mga namayani. Higit pa sa mga premyo na ipamalas ang pagkakaisa ng mga kawani na tunay na nagbibigay buhay sa tema ngayong taon na bawat kawani lingkod bayani
puso, dangal at galing para sa bayan sa selebrasyon ngayong taon ng Civil Service Anniversary. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Alas 5:54 ho ng umaga, Provincial SK Federation matagumpay na nakiisa sa Linggo ng Kabataan. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan si Super JV Juanitza. Meron pong karagdagang balita. Pasok! Sa pangunguna nga ng pamanang panlalawigan ng Palawan, sa pangunguna na rin ng Gobernador at ng Sangguniang Kabataan Federation sa pamagitan ni Provincial SK Federation President Luz Viminda L. Bautista, matagumpay na idinaos ang kauna-unang Provincial Linggo ng Kabataan sa PGP Convention Center nitong August 31. Ang Linggo ng Kabataan ay hindi lamang simpleng selebrasyon, kundi isang pagkakataon upang ipakita na mga kabataang Palawenyo ay handang maging katuwang sa paghubog ng isang maunlad, makakalikas at mapayapang Palawan at maging ilaw ng kinabukasan para sa mga pangarap na susunod na henerasyon. Kasama sa selebrasyon ang parada, modeling, zumba at singing competition na nilaukan ng mga miyembro ng SK Federation mula sa 15 bayan sa Palawan. At bilang pagtatapos ng makulay na selebrasyon, tampok ang palabas ng sining amihan, binubuo ng mga kabataang grupo na nagpamalas ng kanilang mga husay sa pagsayaw at pagkanta na lalong nagbigay sigla sa naturang mga kaganapan. Ako, si JB Wanich ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat Super JV Juanitza. Samantala mga kaibigan, mga handicraft na gawa ng mga kababaihang persons deprived of liberty mula sa Correctional Institution for Women, yan po sa Santa Lucia, binibenta sa Gintong Butil Agri-Farm. Super Radio Local News. Alamin ho natin ang detalye ng balitang yan, Super Rod Evangelista. Sa detalye ng balita, pasok! Ibinebenta na rin ngayon sa Gintong Butil Agri-Farm tuwing araw ng Sabado at Linggo ang mga handicrafts na yari sa weeds na gawa ng mga kababayang PDL o Persons Deprived of Liberty mula sa Correctional Institution for Women, Santa Lucia sa ilalim ng Iwayag Prison and Penal Farm o IPPF sa lungsod ng Puerto Princesa. Ito'y bukod sa mga itinitindang mga gulay ng Agri-Farm na original nitong produkto mula sa mga maliliit na magsasaka ng lungsod. Layunin ng naturang hakbang na mas mapalawak ang merkado ng mga ginagawang handicrafts ng mga female PDL upang matulungan ang mga ito na makapaghanap buhay kahit nasa loob ng correctional facility. Ayon sa pamunuan ng CIW Santa Lucia, malaking tulong daw sa mga PDL sakaling mabenta ang mga produkto ng mga ito upang matustusan ang mga personal na pangangailangan ng mga naturang PDL. Bukod dito, makatutulong din daw ito para patuloy na mabigyan ng pag-asa at kalinga ang mga kababayang PDL para sa pagbabago at para na rin sa kanilang pamilya. Ako, si Rod Evangelista ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat, Super Rod Evangelista. Mga kaibigan, kayo ay patuloy na ho nakikinig sa Super Balita sa 909 numero 2. Super Radio Puerto Princesa DYSB. Ito ang balita. Ang tamang oras alas 5:57 na ho ng umaga. Tuloy-tuloy po tayo mga kapuso sa ating pong mga balita sa naging panayam ng Super Radio kay Engineer Ryan Darasid ng Darasid Construction, ang kontraktor sa likod ng umano'y iniwang proyekto sa Barangay Maasin, Broxmine, Palawan, na ayon sa kanya puro pang-aapi at pagmamaliit ang ginawa ng mga engineer ng DPWH Second Engineering District sa kanya. Naanimoy tila isang grupo sindikato na nagsimula sa sistema ng planning na may nilalagay ng mga items na hindi kailangan hanggang sa magkaroon ng listing ng mga projects bago hatiin ng mga engineer.